May ilaw ka nga pero tama nga ba gamit mo? Kailan nga ba dapat ginagamit ang hazard light at kailan naman dapat hindi? Yung flash headlight, para saan nga bang senyas yan? Dapat alam natin para maiwasan yung mga iba pang disgrasya. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin natin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking tulong po ang inyong mga like, comment, and share para mas marami pang makapanood ng video na to at para lagi kayo updated kapag may bago tayong content na nilalabas. Yung mga guidelines sa pag-uusapan natin kung paano dapat ang paggamit ng signal lights, ng flasher headlight, at saka ng hazard light are all based from LTO, hindi base sa mga kuro-kuro at sabi-sabi. Pag-usapan muna natin yung hazard light. Yan ang masasabi natin pinakamadalas na maling gamitin ng karamihan sa mga motorista. Hindi lang ng mga nakamotor, kundi pati yung mga nakakotse. Sa LTO, dapat lamang ginagamit ang hazard lights or yung emergency flashers na tinatawag kapag tayo ay napahinto, tayo ay naging obstruction, bigla ang paghinto, nasira ang sasakyan, katulad ng flat tire, engine failure, yung mga ganon. So bottom line, huminto ka agad yung sasakyan mo unexpectedly at ikaw ay obstruction sa daan. Sa mga ganong bagay, dapat naka-hazard light tayo. Huwag nating gagamitin yung mga hazard lights natin kapag tayo ay umaandar, maliban na lang if we are attending, let's say, a funeral procession. At yung mga iba pang official convoy, nakikita natin yung sa mga government vehicles, etc. etc. Ang common na maling paggamit ng mga hazard light ay kapag masama ang panahon o kaya naman kapag foggy or mahamog yung kalsada. Hindi dapat natin yan ginagamit kapag tayo ay umaandar dahil yan ay nagdudulot ng pagkalito or confusion sa ibang mga drivers dahil nga, again, kapag ikaw ay naka-hazard light, it just means emergency, you are an obstruction sa kalsada, bigla kang huminto unexpectedly. Uulitin natin, basic rule lang dyan, kapag ikaw ay umaandar at hindi ka part ng isang official convoy, hindi mo dapat ginagamit ang iyong hazard light. Yung iba pang mga instansya kung saan hindi dapat natin ginagamit yung hazard switch, bukod sa umaandar tayo, masama yung panahon, hindi dapat doon. At nabanggit na rin natin kanina kapag naman, yun nga, malakas ang ulan o kaya mahamog, hindi rin dapat natin tine-turn on or ginagamit yung hazard lights. Lalong-lalong hindi naman natin gagamitin yung hazard light kapag tayo ay magpa-park illegally. Yung hihinto ka lang sa kalsada, hindi naman siya parking light. Tapos ang sasabihin natin or idadahilan natin, naka-hazard lang naman po ako. Bawal din yan mga brother. Mainam na maghanap ka ng tamang paghihintuan, tamang parking space kahit na saglit ka lang. Yung iba nga, bumabati pa mag-hi hello o kaya may bibiging soft drinks, may bibiging kung ano-ano sa kalsada, hindi naman tamang hintuan, mag-hazard light, maging paggamit din po yan ng hazard light, mga brother. You using your hazard light on instances or in circumstances na hindi ka naman dapat huminto unless it's an emergency, it will not be an excuse kapag ikaw ay nahuli ng mga authority katulad ng mga traffic enforcers, MMDA, etc. Hindi natin pwede idahilan sa mga nanghuli sa atin, sa mga enforcers na, naka-hazard naman po ako o kaya saglit lang naman ako. It's not an excuse mga brother. Ulitin natin, yung hazard light, meron lang yung mga tamang paggagamitan at kapag mali ang gamit mo, maaring makapag-cause pa yan ng pagkalito at wag naman sana, aksidente sa mga kapwa natin motorista. Reminder din na ang hazard light ay hindi basta-basta pwedeng iba't ibang mga kulay. According sa LTO Memorandum 2024-001, ang kulay lamang ng hazard light ay dapat yellow or amber or yung orange. Other than that, kapag yan ay puti, lalo-lalo na yung mga pula, green at iba pang mga kulay, bulta ka dyan mga brother. Yung mga bulta na ganyan, pag-usapan na natin yan sa ibang mga videos natin, panoorin nyo na lang. Tapos si hazard light, pag-usapan naman natin yung tamang paggamit ng signal light. So according to LTO, ang tamang paggamit ng signal light is, o yung iba ang tawag winker lights kapag medyo social, is kapag bago ka lumiko, at least 30 meters ahead. At least, hindi yung giko muna bago signal light. O marami tayong mga nakikitang mga ibang motorista. Giko muna bago lingon, ni walang signal light. Huwag naman ganun mga brother. At least 30 meters ahead, nagsisignal light ka na kung saang direksyon ka papunta. Kapag tayo naman ay nasa mga expressway, NLEX, TPLEX, etc. Halimbawa, mag-exit tayo o kaya pupunta ka sa isang gas station,
definitely over 30 meters ahead, pwede ka na mag-signal light kasi more often than not, mabilis yung approaching mo dun sa turning point mo. Kaya mag-inform ka na sa mga nasa likod mo by using your signal light way ahead of time. Kahit siguro ako kasi nasa mga 100 meters pa lang nagsisignal light na ako. Bukod sa pagliko on certain intersections, ginagamit din yan upon changing lanes, lalong-lalo na sa mga expressway. Hindi porke maluwag at broken lines yung highway, basta-basta ka nalang kakabig. Mainam pa rin na gamitan natin ng signal lights. If we are also moving off or yung aandar na tayo tapos from the shoulder of the road, babalik na tayo dun sa main road, dapat naka-signal light din tayo. At syempre, ganun din, when we are changing lanes at kailangan natin mag-overtake, kailangan naka-signal light din tayo mga brother. Bakit nga ba importante ang tamang paggamit ng signal light? Syempre, it's an early warning signal that tells the other drivers o kaya naman yung mga pedestrian kung saan tayo pupunta. Para naman may time pa sila to react, to be caution, kumbaga magmabagal, at kumbaga organized yung paggamit natin ng kalsada. Yung maling paggamit ng signal light, lalong-lalo na, yung nakaliko ka na, lalong-lalo na sa mga motor, kasi karamihan sa mga motor, hindi naman automatic nawawala yung signal light. Nakasignal ka pa rin, pero hindi ka naman pagaliliko. O kaya what's worse, panay ang kabig mo, panay liko mo, pero hindi ka gumagamit ng signal light. Yan ang isa sa mga numero unong cause ng aksidente. Kung biruin mo, isang pindot lang naman ng signal light, isang switch lang ng signal light, tapos dahil lang hindi natin nagagawa ng maayos, nagdudulot yan ng aksidente. Huwag na nating hayaang ganun. And reminder mga brother, it's a legal requirement to have working signal lights. Mapa 4 wheels, mapa motor, requirement po yan. Kapag hindi gumagana yung signal light mo, yan ay may kaukulang penalty. Maaari ka na mag-cause ng aksidente, pwede ka pang magmulta sa LTO. Ulitin ko ha, yan ay requirement. Non-negotiable po yan. Tapos sa hazard light, alam na natin paano dapat gamitin. Tapos na rin ang signal light. Pag-usapan naman natin ang hindi talaga pinag-uusapan, yung flasher light, yung headlight, yung flash. Mapa motor, mapa 4 wheels. May tamang paggamit yan. Hindi lang natin alam. Ang official guidance when it comes to international standards ng tamang paggamit ng flasher lights ay para ipaalam yung presence natin na nandudun tayo sa parte na yun ng kalsada. Halimbawa, may mga pedestrian, may mga naglalakad sa kalsada at makita mo ng tamang tatawid at wala namang pedestrian lane, bukod sa pagbusina, okay din na gagamitan natin ng flasher light. O kaya naman sa mga kalsada naman, if we are approaching blind curves, mga intersections, mga twisties, kadalasan ginagamit yung signal light na yan, again, when it comes to international standards, para iparamdam yung presence natin. So before you actually approach that blind curve, maigi na mag-signal light ka muna para naman yung nasa kabilang kalsada, ahead of time, malalaman nila, ay meron palang kasalubong. So instead na kainin nila yung linya mo, malalaman nila na meron silang kailangang iwasan, meron silang makakasalubong na sasakyan, mas may iwasan yung aksidente. Normally, ginagamit din ng flasher headlight or flasher light kapag mag-overtake. So eto na, nag-signal light ka na, you are passing through the left lane kung saan madalas tayo nag-overtake, and para mas maparamdam mo yung visibility mo, yung presence mo, lalo-lalo na kapag mga truck ang overtaken mo, mga bus, 'di ba? Para mas makita nila, normally ginagamit natin yung mga flasher headlight na ganyan. Saan naman dapat hindi gamitin yung flasher headlight? Unang-una, hindi dapat natin yung ginagamit to intimidate. Guilty rin ako nito dati. Halimbawa, nasa overtaking lane ka sa expressway. Yung nasa unahan mo, babagal. Flasher ka ng flasher para tumabi siya. Hindi naman siya tama, mga brother. So, isang busina, isang flash, okay na yun. Pero para paulit-ulit tayo na mag-flash dahil sobrang bagal lang nasa unahan natin, kahit hindi naman tayo mag-overtake, hindi yun. Now you're using it for intimidation, which is hindi magandang courtesy pagdating sa kalsada. O kaya naman pag may kasalubong ka, mataas ang ilaw niya, nasisilaw ka, ang tendency sisilawin mo din. Hindi naman ganun. Isang flash lang para lang ma-gets ng kasalubong mo na, hey, baka naman pwedeng pakibaba yung ilaw mo. Pero hindi para i-flash mo pa ulit-ulit o kaya what's worse is i-bright mo rin. Nagsigawan na lang kayo. Baka parehas pa kayo makasidente. Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, yung mga local interpretations natin kung paano ginagamit yung flashers and not necessarily aligned sa international standards. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga brother. Sa US at iba pang mga Western countries at iba pang mga mas maunlad na
Asian countries katulad ng Japan, Singapore, Taiwan. Normally, kapag ikaw ang nag-flash ng headlight mo, ang ibig sabihin nun, mauna ka na. So, nag-flash ako, sinasabi ko sa'yo bilang kasalubong ko na mauna ka na. Sige na, go through the intersection na. Unfortunately, pagdating sa Pilipinas, nagpa-flash tayo, baliktad. Mauna ako sa'yo. Diba ganon? Yun yung mga common misconception ng paggamit ng flasher dito sa Pinas. Wala namang violation ang maging paggamit ng mga flasher headlight, mga brother. But using the flasher headlight sa mga hindi tamang paraan ay again makakos ng pagkalito o confusion sa ibang mga motorista na kasama natin sa kalsada. Baka mamaya flash ka ng flash ng headlight mo. Yung nasa unahan mo, tumabi. Kaya niya mag-overtake ka. Yung pala hindi naman. So, naging obstruction pa kayong dalawa. Yung mga ganung bagay, mga brother, maaring maliit na bagay, pero maaring mag-cause ng aksidente, maaring mag-cause ng traffic, maaring mag-cause ng obstruction. So, dapat alam natin kung paano ginagamit yung mga bagay na to. Again, by international standards, the use of flasher headlight ay para ipaalam ang presence mo and not to intimidate. By international standards as well, ang pag-flash ng headlight, ang ibig sabihin nun is you're giving courtesy. Pinapauna mo na siya. Sana mabago natin yung dito sa Pilipinas dahil pagdating dito sa Pilipinas, kapag nag-flash tayo, ako muna. Nakikita natin yung pagkakaiba. Sa ibang bansa, pinagbibigyan kita. Dahil nag-flash ako sa'yo, ikaw na mauna. Pagdating sa Pilipinas, nag-flash ako sa'yo, paunahin mo ko, mamaya ka na. Yun yung mga discrepancies, mga inconsistencies sa paggamit nating mga Pilipino netong flasher headlight. Yun yung mga critical na mga ilaw na ginagamit natin, mapamotor, mapapasakyan, na dapat at importante na alam natin kung paano gamitin. So, dapat by now, mga brother, alam na natin kailan at hindi dapat ginagamit ang hazard lights, ang signal light, at ang flasher headlight. Hanggang dyan na muna yung video natin, mga brother. Again, for more motorcycle news, reviews, and tips katulad nito, be sure na nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Share natin to para mas marami pang makaalam nito at makaiwas tayo pare-parehas sa pagkalito at aksidente. See you next video, mga brother. Salut!